Umusbong ang samahang kooperatiba sa panahon ng krisis at matinding kahirapan. Pinangunahan ito ng mga manggagawa noong panahong industrial sa Inglaterra noong 1800s. Ang panahong industrial ay panahong mabilis na umuunlad ang antas ng produksyon sa iba't ibang pabrika sa Europa. Sunod-sunod na nakaimbento ng iba't ibang uri ng makina na nakapagpapabilis sa produksyon at transportasyon ng iba't ibang mga bagay. Bagaman naging mabilis ang pagdami ng mga pabrika sa kalunsuran, nanatiling mababa ang pagsahod at marahas ang mga kondisyon ng paggawa. Ang trabaho ay tumatagal mula 10 hanggang 16 na oras sa isang araw. Maging ang mga bata at babae ay nagtatrabaho sa nakaririmarim na kondisyon. Sa patuloy na paglikas ng mga mamamayan mula nayon patungong syudad at pabrika, tuluyang nawalan rin ang kanilang kakayanan na makapagtanim at makapagtustos ng sariling pangangailangan, kaya't nagsimula silang umasa sa mga tindahang magbebenta ng mga produktong kailangan. Dahil dito, lalong yumaman ang mga mamumuhunan at lalong naghirap ang mga manggagawa. Bagaman may mga naunang eksperimento at sulatin ukol dito si Robert Owen at William King, ang kinikilalang unang nagtatag ng formal na kooperatibang samahan ay mga manggagawa rin. Itinatag ng 28 manggagawa sa pabrika ng bulak mula sa Rochdale, Hilagang Inglaterra, ang kauna-unahang modernong kooperatiba na tinawag na Rochdale Equitable Pioneer Society noong 1844. Marami sa kanila ang paulit-ulit na nagiging biktima ng pandaraya ng mga negosyante, tulad ng pandaraya sa timbang o kaya kalidad ng produktong ibinebenta ng mga tindahan. Unting lumaganap din ang kooperatiba sa buong mundo. Sa Alemanya, pinangunahan ni Friedrich Wilhelm Raiffeisen ang pagdedeposito ng kapital sa kooperatiba. Dito nagsimula ang kauna-unahang bangkong kooperatiba. Noong 1901, pinamunuan naman ni Alphonse Desjardins ang kanyang dayosisa upang makabuo ng kooperatibang makapag-aangat sa mga tao mula sa kahirapan. Pilipinas naman, may formal at di-formal na simula ng co-op. Tampok ang konsepto ng kooperasyon sa mga sinaunang Filipino ang kaugaliang bayanihan. Kung kinakailangang lumipat ng bahay, nagtutulong-tulungan ang mga magkakapitbahay na buhatin ang kubo ng walang bayad. Gayun din, susuklian niya ito kung sakaling may iba namang nais maglipat ng bahay. Mayroon din tayong tradisyon na tinatawag na palusong, kung saan, tulad ng bayanihan, ang nais magtanim o mag-ani ng palay ay kusang tinutulungan ng kanyang mga kababayan. Sa sandaling sila naman ang mangailangan ng tulong ay inaasahang sila rin ay tutulungan ng walang bayad. Dito makikita ang pagsama-sama ng lakas kapital ng mga tao upang matulungan nila ang kanilang sarili na siyang esensya ng samahang kooperatiba. Ang unang naitalang kooperatiba sa Pilipinas ay itinatag ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal, nang ipatapon siya sa dapitan. Nalaman niya ang ukol sa kooperatiba mula sa kanyang pag-aaral sa Europa, kung kaya't nagtatag siya ng isang supply and marketing co-op upang makatulong sa mga magsasaka sa dapitan na maibenta ang kanilang ani sa tamang halaga. Noong taong 2000, nasa 800 milyong katao na ang mga kasapi ng kooperatiba at may 100 milyong manggagawa. Sinasabi ngayon ng mga eksperto na ang pinakamainam na tugon sa pandaigdigang krisis sa ekonomiya ay ang pagkakaroon ng mga values at principles sa pagpapatakbo ng negosyo upang hindi masilaw sa paghahangad ng malaking tubo. Sa ngayon, malaking bahagi ng ekonomiya ng mundo ay pinapatakbo ng mga kooperatiba. Sa Japan, 99% of farmers are members of cooperatives. The government consults them for policies in agriculture. The Koreans seem to have a fertile ground for the development of cooperative because their culture was very supportive of cooperation that is indigenous to the culture of the Koreans.
Dahil sa mga kooperatiba, nabigyan ng pagkakataon ang maraming mga tao, nakapag-aral man o hindi, mahirap man o profesional, na maiangat ang kanilang kabuhayan at dangal, magkaroon ng patuloy na karunungan at makatulong sa kapwa. May asenso sa pagtutulungan. Anuman ang adya ng bukas, ang mahalagay, sama-sama pa rin tayong haharapin ang hamon sa pamamagitan ng samahang kooperatiba. Yan ang kasaysayan ng Co-op. Parami ng parami ang nagiging kasapi ng kooperatiba. Driver man o guro, manggagawang bukid o mga empleyado, mangingisda o OFW, lahat ay nagiging kasapi ng kooperatiba. Mula sa mga pabrika hanggang sa pagbebenta ng mga produkto sa murang halaga, hanggang sa paghatid ng mga serbisyo ng kuryente o tubig, iba't ibang mga kooperatiba ang nagbibigay serbisyo sa milyong mga Pilipino. Ano ang kooperatiba? Ang kooperatiba ay isang samahan ng mga taong may iisang adhikain at pinagbubuklod ng kanilang pare-parehong interes at mithiin. Sila'y kusang nagsama-sama upang makamit ang kanilang mga pangangailangan sa pamayanan sa pamamagitan ng pag-aambag ng kanilang inipong kapital, pagtangkilik sa kanilang sariling produkto at serbisyo, at pakikibahagi sa mga benepisyo ng kanilang pagbubuklod. Bubuo ang kooperatiba dahil may common bond of interest o pagkakapareho ng adhikain at mithiin ang mga kasapi. Maaaring nabibilang sila sa iisang pamayanan o sa isang uri ng trabaho, propesyon o asosasyon. Natatangi ang kooperatiba sa iba pang uri ng organisasyon at samahan dahil sa saping puhunan. Ang mga miyembro ay siya ring kamay-ari at kabahagi sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang anumang sosobra sa pagpapatakbo ng negosyong serbisyo ng kooperatiba ay ibinabalik din ng pantay-pantay sa lahat ng kamay-ari sa pamamagitan ng interes sa individual na saping puhunan at balik tangkilik. Pinagtitibay ang Co-op ng mga prinsipyong pinahahalagahan ng kilusang kooperatiba sa buong mundo. Ito ang Open and Voluntary Membership, Democratic Member Control, Members' Economic Participation, Autonomy and Independence, Education, Training and Information, Cooperation among Cooperatives, Concern for Community. Ang kooperatiba kung gayon ay binuo ng mga taong nagkakaisa upang sama-sama silang makatugon sa kanilang pangangailangan. Bagay na mahihirapan sila kung sakaling magkanya-kanya. Ibang uri ang kooperatiba. Dahil dito, mas epektibong nakatutugon ang mga kooperatiba sa pangangailangan ng kani-kanilang mga kamay-ari. Ang credit cooperative ay nagtataguyod ng pag-iimpok at naglalaan ng abot-kayang pagpapahiram ng salapi o puhunan sa kanyang mga kamay-ari. Ang consumers cooperative naman ay nangangalap at nagbebenta ng mga produkto sa mga kasapi at di kasapi. Ang producers at marketing cooperative ay mga kooperatiba na mga manggagawang agrikultural o industrial na naglalayong makatulong sa kanila upang mapalago ang kanilang produksyon at pagbenta ng kanilang produkto sa merkado. Ang tinatawag na multipurpose cooperative ay kombinasyon ng dalawa o higit pang uri ng kooperatiba. Bukod rito, marami pang uri ng kooperatiba tulad ng Agrarian Reform Cooperative, Cooperative Bank, Dairy Cooperative, Electric Cooperative, Fisherman Cooperative, Health Services Cooperative, Housing Cooperative, Insurance Cooperative, Transport Cooperative, Water Service Cooperative, Workers Cooperative, at iba pang uri ng kooperatiba na maaaring itakda ng Cooperative Development Authority. Bakit natatangi ang kooperatiba? Maraming ang pagkakaiba ng kooperatiba sa iba pang uri ng samahang pangnegosyo tulad ng korporasyon. Una, ang layunin ng kooperatiba ay makipagbigay ng serbisyo sa kanyang mga kasapi o kamay-ari.
Hindi tulad sa iba na ang pangunahing layunin ay paghangad ng kita o profit. Ikalawa, sa pagmamay-ari at paraan ng pagboto. Sa co-op, maging ang mga mahihirap ay may pantay na karapatan sa pagiging may-ari ng negosyo tulad ng iba pang mas mayamang kasapi. Ang pagboto ng mga magpapatakbo ng co-op ay dahil sa kakayanan at hindi batayan ang dami o halaga ng naging salaping puhunan ng isang kandidato. Ikatlo, mayroong pamamahagi ng net surplus sa co-op. Sa linis na kita, 30% ay inilalaan para sa General Reserve Fund, edukasyon at pagsasanay, optional fund at community development fund. Ang 70% ng natira ay ipamamahagi sa lahat ng mga kamay-ari. At huli, ang may-ari ng co-op ay siya ring pangunahing tumatangkilik ng serbisyo ng co-op. Sa kabuuan, natatangi ang kooperatiba sa iba pang uri ng samahan o organisasyon dahil sa kakaibang istruktura nitong tumutugon sa panlipunan, pang-ekonomiya at pangkultural na pangangailangan ng mga kasapi nito. Sa kooperatiba, tulong-tulong sa pag-unlad, pantay-pantay ang karapatan at benepisyo ng bawat isa. Unti-unti nang pinagbubuti ng kooperatiba ang buhay ng mga tao. Sa Pilipinas man o maging sa buong mundo,